Samantala, taon-taon ay tumataas ang demand sa tsokolate, ngunit hindi ito masabayan ng mga producer sa buong mundo. Dahil dito, ng ating mga cacao industry players ang oportunidad para sa cacao for export ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Para sa detalye, narito ang part 2 ng Team Balitaan Special Report mula kay April Enerio. Mula premium chocolates hanggang sa wrapped bars, mula 6 na piso hanggang 500 piso pataas, mabenta ang mabenta at hindi magsasawang tangkilikin ng mga tao sa buong mundo ang mga tsokolate. Tinatawag na food of the gods, nagmumula ang main ingredient nito mula sa cacao beans. Sa 1 kilo ng tsokolate, umaabot ng 300 hanggang 600 cacao beans ang pinoproseso, depende pa sa kung anong klase ng chocolate ang ipoproduce. Kabilang sa mga major world producers ng cacao ay ang Ivory Coast, Brazil, Ghana, Nigeria, Cameroon, Ecuador, Indonesia at Malaysia. Nananatiling malakas ang industriya ng tsokolate sa buong mundo. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng bilang ng demand, nakaranas ng downtrend sa supply nito. Kaya naman tumataas ang presyo ng mga produktong ginagamitan ng cacao. Ganun pa man, ang ganitong kondisyon ng world chocolate industry ay isang oportunidad para masimulan ang magandang pundasyon ng cacao bean production ng magsasaka. Sa kasalukuyan, malaki ang gap sa pagitan ng lokal na demand at supply ng kakao sa ating bansa. Para matugunan ang mga kakulangan na ito, sinisimulan na ng mga national agencies kasama ng mga kinauukulang private sectors ang pagpapalakas ng industriya ng kakao sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa ng bansa upang makapag-produce ng kakao for export, lalo na sa Southeast Asia. Kung paano nila sasagutin ang challenge na ito, yan ang ating aalamin sa mga susunod na Balitaan Special Report ng coffee at cacao industry sa Pilipinas ngayong linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.